Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado, ngayon po ay ika-9 na araw ng Mayo, taong 2026. Ako po si Joshua Sariego. Kami po ang maghahatid na makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Municipal Information Office o ng MIO News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! BSHM researchers ng PALSU Brooks Point kinilala sa kanilang international publications. Sangguniang bayan ng Brooks Point, suportado ang halal-friendly kitchen practices ng UMAL framework sa mga paaralan. Mayor Benedito, personal na siniyasat ang ongoing Market Mall site development. MP daw na mahagi ng wheelchairs at hearing aids sa mga benepisyaryo. Dole Provincial Director, bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Mayor Benedito, personal na binisita ang mga ongoing na covered court project sa iba't ibang paaralan sa bayan ng Brooks Point. Brooks Point Grand Terminal Task Force Orientation Program, matagumpay na idinaos. Mayor Benedito pinangunahan ang assessment at evaluation ng CUCPD-PPA. Natatanging mag-aaral at mutya ng bayan kinilala sa Sangguniang Bayan. At pamamahagi ng tulong pangkabuhayan para sa mga mangingisda, pinangunahan ni Mayor Benedito. Magbabalik ang MIO News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, BSHM researchers ng PALSU Brooks Point kinilala sa kanilang international publications. Tunghayan natin ang mga detalye sa balita ni MIO News reporter Cecil Bautista. Balitang Bayan! Formal na kinilala ng pamahalang lokal ng Brooks Point nitong Mayo 4, 2026 ang kahusayan ng programang Bachelor of Science in Hospitality Management or BSHM ng Palawan State University, Brooks Point Campus or PSUBP sa larangan ng pananaliksik. Sa pamamagitan ng Resolution No. 2026-104 na itinakda ni Honorable Ezekiel R. Rodriguez, pinapurihan ng Sangguniang Bayan ng mga guro at mag-aaral na mananaliksik dahil sa kanilang mga artikulong na ilathala sa mga pandaigdigang journal. Ang pagkilalang ito ay nagpapatibay sa pulisiya ng munisipyo na itaguyod ang edukasyon at inobasyon bilang pundasyon ng pag-unlad ng komunidad. Apat na mahalagang pag-aaral ang matagumpay na naipalimbag sa mga international na publikasyon, kabilang ang pananaliksik tungkol sa feedback ng mga employer sa mga nagtapos ng BSHM at ang tradisyonal na paghahanda ng pagkain ng mga palauan. Ang mga mananaliksik sa pangunguna ni Kent Boyces D. Sibulan at kanyang mga katuwang ay nagpamalas ng dedikasyon na nagdala ng prestihiyo sa institusyon. Ayon sa resolusyon, ang mga ganitong tagumpay ay nagsisilbing inspirasyon at pinagkukunan ng dangal para sa buong bayan ng Brooks Point. Sa huli, ipinahayag ng lokal na pamahalaan na ang mga akademikong tagumpay na ito ay sumasalamin sa masugid na pagtupad ng universidad sa kanilang tungkulin sa edukasyon. Naniniwala ang mga opisyal na ang mga pandaigdigang publikasyong ito ay malaking ambag sa pagpapalawak ng kaalaman sa sektor ng hospitality management. Dahil dito, minarapat ng sanggunian ng kagawaran ng opisyal na pagkilala ang mga individual at programang nag-aangat sa antas ng karunungan sa lalawigan. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Cecil Bautista, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Cecil. At sa Balitang Pambayan, Sangguniang Bayan ng Brooks Point, suportado ang halal-friendly kitchen practices ng UMAL framework sa mga paaralan. Para sa mga detalye, narito si MIO News reporter Geraldine Abiog. Balitang Bayan! Pinagtibay ng Sangguniang Bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Konsehal Ezekiel E. Rodriguez ang Resolution No. 2026-107 na naglalayong hikayatin ng lahat ng academic at vocational institutions sa bayan na magpatupad ng Inclusive Kitchen Framework.
partikular ang non-pork kitchen setup. Upang matugunan ang pangailangan ng mga mag-aaral na may iba't ibang paniniwala at dietary restrictions. Layunin ng resolusyon na isulong ang mas inklusibong kapaligiran sa edukasyon, lalo na sa mga kursong may kinalaman sa culinary at hospitality. Binigyang diin sa resolusyon ang kahalagahan ng pananaliksik ni Assistant Professor Rachel S. Umol, MBA, at Assistant Professor Victor Albert R. Umol, PhD, ng Palawan State University, na nagpakita kung paano nakatutulong ang non-pork kitchen setup sa pagpapataas ng partisipasyon, respeto at kumpiyansa ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang relihiyosong sektor. Iminungkahi rin ang 3 pangunahing hakbang sa implementasyon: paglalaan ng pondo para sa non-pork equipment, pagsasagawa ng cultural competency training para sa mga guro at kawani, at integrasyon ng halal-friendly practices sa kurikulum. Sa pamamagitan ng resolusyong ito, layo ng lokal na pamahalaan na maisulong ang pagkakapantay-pantay at paggalang sa pagkakaiba-iba ng kultura at paniniwala sa loob ng paaralan. Kasabay nito, kinilala rin ang ambag ng mga mananaliksik sa pagsusulong ng inklusibong edukasyon at paghahanda sa mga mag-aaral para sa mas malawak na oportunidad, kabilang ang pandaigdigang halal tourism at multicultural hospitality sector. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Geraldine Abiog, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Geraldine. Susunod, Mayor Benedito, personal na siniyasat ang ongoing Market Mall site development. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni MIO News reporter Liza Dabandan. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagbisita sa kasalukuyang isinasagawang konstruksyon ng Market Mall site development sa loob ng umiiral na public market sa Poblacion District 2 noong May 2, 2026. Ipinakita ng naturang pagbisita ang aktibong pangangasiwa ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura sa bayan. Layunin ng isinagawang inspeksyon na masuri ang progreso ng konstruksyon at matiyak na ito ay naaayon sa itinakdang plano, pamantayan at schedule. Tiniyak din ng punong bayan na ang proyekto ay ligtas, dekalidad at makatutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ng mga negosyante at mamimili sa pampublikong pamilihan. Inaasahang makapagbibigay ang Market Mall site development ng mas maayos, malinis at organisadong pamilihan na magsisilbing sentro ng kalakalan sa Brooks Point. Patuloy namang ipinapakita ng lokal na pamahalaan ang kanilang dedikasyon sa pagpapaunlad ng mga pasilidad na magpapalakas sa lokal na ekonomiya at magpapabuti sa kalidad ng serbisyo para sa publiko. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Liza D. Dabandan, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Liza. MP daw na mahagi ng mga wheelchairs at hearing aids sa mga benepisaryo. Alamin natin ang buong detalye kay MIO News reporter Yunus Badidil. Balitang Bayan. Nagsagawa ang lokal ng pamahalaan na pamamahagi ng assistive device para sa mga person with disabilities, PWDs, ngayong Huwebes, April 30, 2026 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Layunin ng programa na mabigyan ng kinakailangang suporta ang mga benepisyaryo upang mapabuti ang kanilang mobilidad at pang-araw-araw na pamumuhay. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pamamahagi kasama ang Municipal Person with Disability Affairs Office, MP daw, designate Sylvia Rivera. Dumalo rin sila Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, mga membro ng Sangguniang Bayan Gender and Development GAD Office Focal Person Tricia Dian Rivera, at iba pa ang kawani ng MP daw na nagbigay ng suporta sa programa. Kabuang 19 na foldable wheelchairs at 5 hearing aids ang ipinamahagi sa mga kwalipikadong PWD beneficiary na nag-apply sa tanggapan. Ang mga nasabing kagamitan ay pinondohan ng Gender and Development Office bilang bahagi ng advokasya sa inclusivity at pantay na akses sa serbisyo. Inaasahang makakatulong ang programang ito sa pagpapalakas ng dignidad, kakayahan at partisipasyon ng mga PWD sa komunidad. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Yunus J. Badidil, nag-uulat para sa Balitaang Bayan. Maraming salamat, Yunus.
Samantala, Dole Provincial Director bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat ni MIO News reporter Christine Balderian. Balitang Bayan. Nagsagawa ng courtesy call ang Provincial Director ng Department of Labor and Employment, DOLE, na si Engineer Rhea D. Paitan sa pamahalaang bayan ng Brooks Point ngayong Lunes, May 4, 2026 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtob. Mainit namang tinanggap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga bisita kasama ang Municipal Public Employment Service Office, MPESO Manager na si Abilin M. Benedito at iba pang kawani ng DOLE. Layunin ng pagbisita ang pagpapakilala ng mga plano at aktibidad para sa mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged display workers o TUPAD program sa nasabing bayan. Tinalakay sa pagpupulong ang mga oportunidad na maaaring mapakinabangan ng mga kwalipikadong residente, partikular ang mga pansamantalang nawalan ng hanap buhay. Ipinahayag naman ng lokal na pamahalaan ang suporta nito sa mga programang makatutulong sa kabuhayan ng mamamayan ng Brooks Point. Inasahang higit pang mapapalakas ang ugnayan ng DOLE at pamahalaang bayan upang mas mapalawak ang serbisyong pang-empleyo at tulong pinansyal sa mga nangangailangan. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Christine K. Balderian, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Christine. Susunod, Mayor Benedito, personal na binisita ang mga ongoing na covered court project sa iba't ibang paaralan sa bayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni MIO News reporter Florian Jean de la Torre. Balitang Bayan. Personal na binisita ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang ilang ongoing construction ng mini covered court sa iba't ibang paralan sa bayan ng Brooks Point nitong Mayo 2, 2026. Kabilang sa kanyang inspeksyon ng Mangkungon Elementary School sa Barangay Amas, Vito Pichangco Memorial National High School sa Barangay Salogon, Carlos M. Verey National High School sa Barangay Sarasa at Proyekto M. Setias Elementary School sa parehong barangay. Ipinakita ng pagbisita ang tuloy-tuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa pagpapaunlad ng mga pasilidad pang-edukasyon. Layunin ng naturang inspeksyon na matiyak ang maayos na progreso ng mga proyekto at ang pagsunod ng mga ito sa itinatakdang plano, kalidad at schedule ng construction. Binigyang diin ng alkalde ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ligtas at maayos na pasilidad na magsisilbing sentro ng mga aktibidad ng mga mag-aaral, guro at komunidad. Inaasahang ang mga itinayong covered court ay magsisilbing mahalagang lugar para sa edukasyon, palakasan at iba pang gawaing pang-paaralan at pang-komunidad. Patuloy na ipinapakita ng lokal na pamahalaan ang kanilang layunin na palakasin ang infrastruktura ng mga paaralan bilang bahagi ng mas malawak na advokasya para sa kabataan at pag-unlad ng buong bayan. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Florian Jane Q. de la Torre, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Flor. Samantala, Brooks Point Grand Terminal Task Force Orientation Program matagumpay na idinaos. Narito ang ulat sa atin ni MIO News reporter Geraldine Abiog. Balitang Bayan. Isinagawa ngayong araw ng Miyerkules, April 29, 2026, ang Brooks Point Grand Terminal Task Force Orientation Program sa Mayor's Conference Room ng New Municipal Building sa Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Layunin ng aktibidad na ihanda at bigyan ng malinaw na gabay ang mga miyembro ng task force hinggil sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa pamamahala ng terminal. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang orientation kasama sina Municipal Administrator Edgar P. Lacandaso at Sangguniang Bayan Member Honorable Stalwart Joseph M. Benedito. At dumalo rin ang mga miyembro ng Brooks Point Grand Terminal Task Force na siyang pangunahing target ng naturang usapin. Tinalakay sa programa ang tamang pagganap sa kanilang mga gawain, partikular ang agarang pagtugon sa mga emergency cases upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at motorista. Sa pamamagitan ng nasabing orientation, inaasahang mas magiging handa at organisado ang task force sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad ng Brooks Point Grand Terminal. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Geraldine Abiog,
nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Geraldine. Mayor Benedito pinangunahan ang assessment at evaluation ng CUCPD PPA. Sa ulat ni MIO News reporter Liza Dabandan. Balitang Bayan. Isinagawa nitong Miyerkules, April 29, 2026 sa Gender and Development Functional Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, ang assessment at evaluation ng Capacitating Urban Communities for Peace and Development CUCPD programs, projects, and activities ng lokal na pamahalaan. Layunin ng aktibidad na suriin ang implementasyon at epekto ng mga programang nakatuon sa kapayapaan at kaunlaran ng komunidad. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang panauhin at nagbigay ng kanyang mensahe ng suporta. Kasama si Municipal Local Government Operation Officer MLGOO Coraline Atienza, iba pang mga officer ng local government unit, mga focal person at designates. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ang kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan upang mapanatili ang kaayusan at mapalakas ang mga inisyatibang pangkaunlaran sa bayan. Tinalakay sa pagpupulong ang mga resulta, hamon at rekomendasyon kaugnay ng CUCPD PPAs upang higit pang mapabuti ang mga susunod na hakbang ng programa. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri, inaasahang mapapalakas ang implementasyon ng mga proyekto na naglalayong magtaguyod ng ligtas, maayos at maunlad na komunidad sa Brooks Point. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Liza D. Dabandan, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Liza. Samantala, natatanging mag-aaral at mutya ng bayan, kinilala sa Sangguniang Bayan. Narito ang ulat ni MIO News reporter Bon Jairos Rosel. Balitang Bayan. Kinilala ng Sanggunian ng Bayan ng Brooks Point ang Brooks Point National High School sa pamamagitan ng Resolution number 2026-124 dahil sa natatanging tagumpay nito sa Science Castle, Philippines 2026 kung saan nakamit ng paaralan ang Gold Tier Award at Research Poster Representation Award para sa proyektong SafeTurn, Solar-Powered Smart Blind Curb Warning System. Kasabay nito, formal din kinilala ng konseho ang mga nagwagi sa mutya ng Brooks Point 2026 bilang huwaran ng kagandahan, talento at representasyon ng kultura at turismo ng bayan. Ang proyektong SafeTurn ay binuo ng mga mag-aaral na sina Aliyah C. Medina, Sander Jervin E. Garcia, Joel Lab P. Abo-Abo, Joanna Lee A. Perez, at Angelo Jan C. Colesio sa ilalim ng gabay ng kanilang mga research advisor. Layunin nitong mapabuti ang kaligtasan sa kalsada sa pamamagitan ng solar-powered warning system na makakatulong upang maiwasan ang aksidente sa mga blind curb. Ang tagumpay ng grupo ay kinilala bilang mahalagang ambag sa inobasyon at kaligtasan ng komunidad. Samantala, kinilala rin sina Miss Dolores Sanchez bilang reyna ng mutya ng Brooks Point 2026. Kasama sina Miss Odyssey Lagan, Miss Marian May Marun at iba pang nagwagi sa Patimpalak. Binigyang diin ng lokal na pamahalaan ang kahalagahan ng edukasyon, kultura at inobasyon sa pag-unlad ng bayan. Sa pamamagitan ng mga parangal na ito, patuloy na pinalakas ang adhikain ng Brooks Point na suportahan ang kabataan at itaguyod ang mga programang makatutulong sa kaunlaran ng komunidad. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Bon Jairos Rosel, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Bon. At pamamahagi ng tulong pangkabuhayan para sa mga mangingisda, pinangunahan ni Mayor Benedito. Balitang hatid sa atin ni MIO News reporter Christine Balderian. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., katuwang si Municipal Agriculturist Renato A. Bacosa ang pamamahagi ng mga kagamitang pangisda sa mga benepisyaryo ng Fisheries Livelihood Input Assistance na ginanap sa New Municipal Lobby, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, nitong araw ng Miyerkules, April 29, 2026. Layunin ng nasabing aktibidad na matulungan ng mga lokal na mangingisda na mapalakas ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng angkop na kagamitan na magpapataas ng kanilang huli at kita. Kabilang sa mga pinamahaging kagamitan ang iba't ibang uri ng fishing gears na makatutulong sa mga epesyente at ligtas na pangingisda ng mga benepisyaryo ayon sa lokal na pamahalaan. Ang programang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng LGU na suportahan ang sektor ng pangisdaan at tiyakin ang sapat na kabuhayan para sa mga mamamayan, lalo na sa mga komunidad na umaasa sa yamang dagat.
Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan upang mapanatili ang kaunlaran sa bayan. Hinikayat din niya ang mga benepisyaryo na gamitin ng maayos sa mga kagamitang ipinagkaloob upang higit pang mapaunlad ang kanilang hanap buhay at makatulong sa patuloy na pag-unlad ng Brooks Point. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Christine K. Balderian, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Christine. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Joshua Sariego. Kami po muli ang Municipal Information Office o ang MIO News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan!